Yo, what's up mga kabilang? Ang videong ito ay para sa mga bago pa lang naggigitara at nahihirapang gamitin ang kanilang bagong biniling gitara dahil matigas ang string. Masakit sa kanilang mga daliri at dahil bago pa lang sila naggigitara, nahihirapan silang tumupa. Ngayon sabihin natin, paano nga ba palambutin ang ganitong klaseng string? Kasi nga naman, pag bagong bili ang gitara, usually matigas talaga ang string. Kadalasan nakakabit dyan is gauge 12. And yung mas magandang gamitin is gauge 10. Yung 12, matigas siya pero mas buo ang tunog. Yung 10, mas manipis ang tunog pero malambot naman siya. Kaya mong mag-bend. At safe ang gitara mo pag hindi masyadong na-stretch. Hindi madaling masisira. So simulan natin sa option 1. So marami tayong option na pwedeng gawin. Option 1 is palitan mo yung lahat ng string. Siyempre, bibili ka ng magandang klaseng string. Meron diyang mga Elixir, Diadario, mga kilalang brand, Ernie Ball. Papalitan mo lahat ng string na yan ng gauge 10 at saka yung light, mga extra light, ganyan. Malambot yan. Sunod, pwede mong i-adjust yung mga string na to. Kumbaga, itong 6 string, tatanggalin natin yan. Kung wala kang pambili ng maraming string, ito yung second option mo. Kung kaya mo lang bumili ng isa-isa lang. Papalitan mo yan, tatanggalin mo yung number 6 string. Pag natanggal mo yan, i-adjust natin lahat ng string. So, ililipat natin isa-isa. Yung 5th string, lagay mo sa 6th. Yung 4th sa 5th. Yung 3rd sa 4th. Yung 2nd. Ganyan lang yan. Parang lipat-lipat-lipat. Tapos, mababakante ng isa. Yun yung bibilhin mo. Which is string number 0. Yan. Ito yung nabili ko, hindi siya branded. Tatlo yung binili ko kasi pag 0, usually malambot yan, madaling maputol. Tatlo na yung binili ko para may backup tayo. Pero yung string na to, hindi siya kilalang brand. Doon ko lang binili sa tabi-tabi. Mahirap bumili ng 0. Next, pwede nating pababaan yung action. Ito yung third option mo. Pwede mong pihitin yung truss rod. Pero syempre, dapat marunong ka. Para ma-adjust mo yung fretboard. Kasi pag medyo mataas yung action, matigas din yung pagtupa. Yan ay kung hindi ka papalit ng string. Kung hindi mo gagawin yung option 1, kung hindi mo gagawin yung option 2, pwede mo namang adjust yung truss rod. Pero, yung risk dito, maaring magkaroon ng mga sabit yung tunog. Pag sobrang baba ng action, pag pinihit mo yan ng sobra, risky. Kaya balik tayo sa option 2. Ito yung easiest way. Lilipat natin yung string 1 papunta sa number 2. Pero kailangan masigurado natin na yung roll yon ng string, yung nakaikot yan, ay aabot dito sa second tuning peg. Kasi minsan maiksi lang ang roll yon ng mga string. Ganon din dito sa second string, kailangan makaabot sa third tuning peg. Yan, ganun yan. Kasi mas maiksi yung string na yan dun sa lilipatan. Kailangan mapaabot natin yan. Problema, kung hindi mo mapapaabot, kung na-check mo na hindi aabot, tatlong string na agad yung bilhin mo. Yung 0, 1, and 2. 0 lang yung nabili ko, kaya gagawa na lang natin ng paraan na mapaabot yung mga string sa ating mga lilipatan. Itong third string, walang problema kasi same size naman itong nakakabit dito sa fourth. Yung fourth, mas mahaba naman yung mga string nila compare sa mga lead na string. Ayan. Ilipat-lipat natin ang mga string na to. Kung mapapansin nyo, 4 yung base niya. Gagawin natin 3 lang. Kasi nga, i-move natin lahat pataas ang string. Mag-iiba yung tunog nito, medyo ninipis, pero malambot sa kamay. Kahit sinong beginner, hindi masasaktan.
Simulan natin. Tatanggalin muna natin yung first string. Titingnan natin kung kakasya o mapapaabot natin sa second tuning peg. At iyan nga, maiksi lang ang natira. Hindi na yan kayang irolyo. Kailangan talaga 3 string ang bilhin. So, gagawa na lang natin ng paraan dahil 0 lang ating binili. Ganon din yung string number 2. Sa tingin ko, hindi ito aabot. Kaya gagawa natin ng paraan. Tanggalin muna natin. Maliit lang din kasi yung rolyo nito, katulad ng first string. Maganda rin yung may ganitong pangkalas kapag may gitara ka sa bahay. May ipakita natin ng buo. Ayan. Tingnan natin. Maiksi lang din yung natira. Kaya gagawa na lang natin ng paraan as usual. Kaya pagpalit-palitan na natin ng string. Maganda talaga yung may ganitong klaseng pangkalas. Lalo na sa mga ganitong saddle. Dati kasi pliers ang ginamit ko. Umangit yung saddle. Tanggalin natin. Ito yung first string. Ililipat natin yan dito sa second. Ganun lang. Lahat yan, i-adjust mo lang isa-isa. Hanggang sa matanggal mo yung number 6 string. 2,000 years later. At iyan na. Napalitan na natin, guys. Kung mapapansin nyo, 3 na lang yung bass string. 3 na lang yung coated niya. Tapos, 3 na rin yung lead niya. Mas malambot na siya compare dun sa luma. Ginawa na lang natin ng paraan. Yung may eksi. Ito yung 6 string. Ito yung number 6 na tinanggal natin. Yan. Siya yung pinakamakapal na string. Siya dapat yung pinaka-bass. Pero, ginawa natin number 5 ang pinaka-bass. Dahil nga, yung 5th string ang bass, bababa yung tono niyan, magiging malambot yung string. Lahat yan ma-adjust at magiging malambot yung string. Ano yung lambot na ng string. Ito yung 6, oh. Makapal yan. Masakit talaga sa daliri. Kung ito yung bass string, banat na banat yan, possible masira din yung ating gitara katagalan. Kasi gauge 12 to. Maganda talaga nagpapalit din ng string from time to time. Ito yung ating pangkalas. 3-in-1 na siya. Yan, may pamputol siya ng string. Yan, dito. Kapag after mo magpalit ng string, pwede mong putulin. Tapos ito yung pangkalas ng saddle. Yan. At ito yung pang-ikot ng tuning peg. Yan, pampihit. Tono na natin ang ating gitara. Gumagamit ako nitong guitar tuna. Accurate din to. Gamit lang ang ating cellphone. Okay na rin yan. Hindi na tayo bibili na another na tuner.